adunay duha ka mga high-value targets sa kampanya kontra illegal nga drogas nga nadakpan sa mga otoridad sa Mindanao. Didto sa Camiguin Province, mga bay, gidakop sad ang Vice Mayor sa lungsod sa Ginsilaban. Human siya nakuhaan og gidudahang shabu. Para sa mga detalye atong makauban si News 5 correspondent Bril Montalvo. Wala na makapalag kining usa ka high-value individual sa Davao City sa gikasang buy-bust operation sa mga sakop sa Davao City Police sa barangay Maa niadtong Huwebes sa Kadlawon. Giilang suspect nga si Alex Lineses, 47 anyos, residente sa Cotabato City. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang lain-laing sachet sa gituwang shabu nga nagkantidad og kapin 7.1 million pesos. Sumala sa pulisya, sobra isa ka bulan na matod pa nila gina-surveillance ang maong suspect. Gikan sa matod pa sa Cotabato City ang supply sa mga droga. Yung nangyari kasi, bagong kuha niya yung item sa source niya. And then luckily, hindi niya pa na-distribute sa mga ano niya dito, yung mga parokyano niya. And yun nga, nakuha pa natin yung naka-sealed pa yung drug items. Supposed to be, i-distribute niya dito yun sa mga parokyano niya sa Davao City. Wala na naghatag og pahayag ang suspect kinsa anaa na karon sulod sa prisuhan. Mag-atubang kini og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samtang arestado sab ang kasamtangang Vice Mayor sa Ginsiliban, Camiguin Province niadtong Martes sa gabii. Giila ang suspect nga si Helencio Abesha, 66 years old. Gisilbihan lang matod pa ang dinakpan og search warrant sa iyang panimalay sa Barangay North Poblacion tungod sa sumbong sa usa ka concerned citizen nga gapahigayon matod pa sila og illegal nga binuhatan sulod sa panimalay. Nahimo sab nga mayor sa lugar kaniadto ang suspect. Giila sab nga usa ka high value target sa mga otoridad ang suspect. Nakuha sa posisyon sa suspect ang mga shabu nga nagkantidad og kapin 100,000 pesos. Mga drug paraphernalia og baril lakip ang mga bala niini. Nakakulong na ang Vice Mayor ug mag-atubang kini og kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa mga bay nato diha nga mukuha pa lang og driver's license o magpa-register sa mga sakyanan, alerto gyud ta. Gidakop sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation Region 7 ang usa ka trabahante sa Land Transportation Office sa Talisay City kay usa di ay ni siya ka fixer. Sa gibuhat nga entrapment operation, naaktuhan ang suspect nga nidawat sa marked money nga kapin 14,000 pesos nga partial payment sa 15,000 pesos nga illegal transaction. Base sa investigasyon, apil sa mga illegal niyang gibuhat ang no-show registration sa mga sakyanan. Bisan wala ni moagi sa emission testing o inspection, hasta sad ang pagkuha sa driver's license. Bisan wala mikuha og exam ang aplikante. Gipaubos na sa inquest proceedings sa Talisay Prosecutor's Office ang suspect tungod sa paglapas sa Anti-Red Tape Act ug computer-related forgery laws. Ang ingon ni NBI 7 Regional Director Attorney Jose Ermi Monsanto, nagpadayon ang investigasyon aron mailhan ang tanang LTO officials nga posibleng kakonsabo sa suspect. Sa mga bayan nato diha sa Cebu, nagkagrabe ang problema sa basura dinha sa Cebu City. Kay hangtod ron dili paghihapon magamit ang Binaliw landfill. Unya, nagkadako na ang ilang bayronon sa paghakot sa basura padulong dito sa Alegria tungod sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Unsang solusyon kaha ang gihimo karon sa syudad? Para sa mga dugang detalye ani makauban nato live gikan sa Cebu City, si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, bye. Naa na ba'y solusyon ng problema ninyo sa basura dinha sa Cebu City? Ay hapon nga ito click kagahapon sa Ipaygayon Cebu Environment Summit ang nagkagrabing problema sa basura sa probinsya sa Cebu. Kung diin gipasangin lang sa DNR ang hinay nga pagdumala sa mga LGU o kulang sa disiplina sa waste segregation isip mao'y naguna hinungdan sa soliran. Sumala kan DNR Regional Director Laudimir Sala, dili pa mahimo magamiton pag-usab ang Binaliw landfill sa pagkaunlak niini kadtong January tungod kay aduna pa yung iba na banang 63,000 tonelada sa basura na kinahanglang hinluan kung wala pa sila mohatag o go signal sa pagbalik sa abli niini. Tungod niini, napugusan sa Cebu City nga na ipadayon ang pag-haul sa basura padulong sa Aluginsan nga naa sa gimanabanan nga 60 kilometers ang gilayon gikan sa syudad.
Tungod sa kataas sa presyo sa lana, gilaom ang musaka pagyud ang gasto sa dakbayan alang sa pagbalhin sa basura. Ikan sa original nga tinuig nga budget nga 512 million pesos, posibleng musaka kini hangtod sa 1.2 billion pesos tungod sa padayong pag-haul sa basura. Pas sa datos may abot sa 947 tonelada ang basura na pinaproduce sa Cebu City matag adlaw. 435 tonelada sa Lapu-Lapu City o Gikatahom. Paabot sa 5,000 tonelada sa probinsya sa Cebu matag adlaw. Kauban niini gilunsad usab ang Clean Cebu campaign for the nagkalbe o si Governor Pam dari 4 nga pirma o sa pledge of commitment aron makalikon ang maayong pagdumala sa basura. Sa mga sabit nagrepresenta usab ang mga nasod sama sa China, South Korea, Japan o the Netherlands sa ilang mga teknolohiya na posibleng magamit sa Cebu sa pagsulbad sa problema sa basura. Apil sa mga opsyon ng high-grade incineration, waste to energy o uban pang modernong paagi sa waste management. Kung kana ang pinakauhing balita din sa Cebu, balik sa mga Chiki. Grabe mo doble de ang gasto bay no. Daghan king salamat Dale Israel gikan sa One News Cebu. Hapit na ang Semana Santa mga bay pero ang usa ka simbahan sa Cebu City gikawatan og mga lingkuranan o bangko. Nasakpan sa CCTV ang duha ka laki nga nangawat sa Our Lady of Sacred Heart Parish. Sa CCTV makit-an ang usa ka lalaki nga pasimpleng gikuha ang mga monoblock sa simbahan. Ingon sa janitor sa Our Lady of Sacred Heart Parish, nakit-an pa niya ang suspect samtang ginabuhat ang krimen. Gitawag pa kuno niya ang suspect o gipahunong pero dayon lang siya og lakaw. Hangtod karon wala pagihapon na ilhan ang suspect. Bag-o pa ni nga insidente naa na say nahitabo nga halos pareho nga insidente sa sulod sa simbahan katong niaging bulan. Dili bangko ang gikawat kay ang gi-charge nga cellphone ang maong gikuha. Nailhan na ang suspect nga nangawat sa cellphone pero wala na mabalik pa ang kinabuat nga butang. Nanawagan sad ang simbahan sa mga nakaila sa mga suspect nga isumbong sila sa otoridad. So, identify gid na siya nya gi-blatter na sa station 2 o nya nahibaw-an siya nga naagid siya previous nga record naagi kaso. So gipapailan gid nato dito gipa-blatter apan wa na lang ipadayon og file sa kaso kay mahasol ng tao ng staff. So at least na blatter lang siya. Casual ra gid siya. Nya di gid kaning formal gid niyang kuan identification niya. Casual ra gid siya na diri. Wa siya kibalo nga naay CCTV nga nag-capture siya. One down. Good news ni mga bay, may abante sa sunod nga round ang atong pambato nga si Alex Ayala sa Miami Open. Pero sikit kaayo ang ilang sangka ni Laura Sigemund sa Germany sa score nga 6-7, 6-3, 6-3 sa round of 64 matchup. Sayo kaganinang buntag diri sa ato. Nakuha ni Laura ang first set bato kang Alex pero dali rasab nakabawi ang atong pambato sa mga sunod nga sets. Sure gyud nga init ang sunod nga makontra ni Alex nga si Magda Linette sa Poland kay naka-upset siya kontra kang world number 2 nga si Iga Swiatek. Excited na gyud ang mga bay nato diha nga army o BTS fans sa comeback sa usa sa mga biggest K-pop act nga BTS. Sa pagkakaroon, grabe na ang pagpangandam sa venue sa South Korea kay sure gyud nga modagsa ang ilang fans. Ipahigayon ang concert sa Gwanghwa Moon Square, Seoul, South Korea ugma alas 7 sa gabi diri sa ato. Pero bag-o pang ilang concert, gi-release na karong adlaw sa BTS ang ilang kanta nga Swim nga parte sa comeback album nila nga Arirang. Nag-debut sila ni adtong 2013 ug sila pa ang first Korean act nga nag-top sa Billboard Hot 100. Apil sa sikat nila mga kanta ang Dynamite, Permission to Dance ug Butter. Sa mga gustong makatanaw sa comeback concert sa Bangtan Boys, tutok lang sad mo sa uban pang happening sa special coverage sa News 5, 1PH ug 1 News kauban ang atong showbiz reporter nga si MJ Marfori. O managad tas mga nananaw na to karong hapon, Edmund Taberara, taga Kalubian Leyte, Jade Rose Bustamante, Rosalyn Gid Bumaat from Tagbilaran City, naasad si Ranel Mangopot, si Alex Fuentes, permanenteng na si Stellar Aquino Pariho sa atong mga fans or mga gatanaw din ang mga OFW. Daghan kayong salamat ninyo. Magkuyog na sa taugma para sa usana pod kapaspas nga pagbalita. Ako si Chiki Verhel para nini Mubay. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH, Teleservisyo para sa Pilipino.